minamahal, ito na ngayon ang ikalawang liham na isinusulat ko sa inyo. At gaya ng sa una kong liham, pinaalalahanan ko kayo para gisingin ang inyong malinaw na pag-iisip, para maalaala ninyo ang mga inihayag noon ng banal na mga propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas na sinabi ng inyong mga apostol. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya para manuya at gagawin nila ang ayon sa mga pagnanasa nila at sasabihin nila, nasaan itong ipinangakong presensya niya? Aba, mula ng araw na mamatay ang mga ninuno namin, walang anumang bagay ang nagbago mula ng pasimula ng paglalang. Dahil sinasadya nilang baliwalain ang katotohanan ng noon pa man ay may langit at may lupa na nakatayong matatag sa ibabaw ng tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At na sa pamamagitan ng mga iyon, ang sanlibutan ng panahong iyon ay napuksa dahil sa baha. Pero sa pamamagitan ng salita ring iyon, ang langit at ang lupa na umiiral ngayon ay nakalaan sa apoy sa araw ng paghuhukom at ang pagkapuksa ng mga taong di makadiyos. Pero huwag ninyong kalilimutan, mga minamahal, na ang isang araw kay Jehovah ay gaya ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay gaya ng isang araw. Si Jehovah ay hindi mabagal sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng iniisip ng iba. Ang totoo, matiisin siya sa inyo dahil hindi niya gustong mapuksa ang sinuman, kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi. Pero ang araw ni Jehovah ay darating na gaya ng magdanakaw, kung kailan ang langit ay maglalaho na may malakas na ugong, pero ang mga elemento na napakainit ay matutunaw, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay mahahantad. Dahil ang lahat ng bagay na ito ay matutunaw sa ganitong paraan, pag-isipan ninyo kung anong uri ng pagkatao ang dapat na taglay ninyo. May banal na paggawi at mga gawa ng makadiyos na debosyon habang hinihintay ninyo at isinasaisip ang pagdating ng araw ni Jehovah, kung kailan ang langit ay wawasakin sa apoy at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init. Pero may hinihintay tayong bagong langit at bagong lupa gaya ng pangako niya, at sa mga ito ay magiging matuwid ang lahat ng bagay. Kaya mga minamahal, dahil hinihintay ninyo ang mga bagay na ito, gawin ninyo ang buong makakaya ninyo para sa katapusan ay makita niyang wala kayong batik at dungis at kayo ay nasa kapayapaan. Bukod dyan, ituring ninyo ang pagtitiis ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya ng isinulat sa inyo ng minamahal nating kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya. Ang mga bagay na iyan ang sinasabi niya sa lahat ng liham niya. Gayunman, ang ilan sa nilalaman ng mga iyon ay mahirap maintindihan, at ang mga bagay na ito ay pinipilipit ng mga walang alam at di matatag, gaya ng ginagawa rin nila sa iba pang bahagi ng kasulatan, at dahil doon ay mapupuksa sila. Kaya mga minamahal, dahil alam na ninyo ang mga ito, mag-ingat kayo para hindi kayo maligaw kasama nila dahil sa mga pagkakasala ng mga taong walang sinusunod na batas, at hindi ninyo maiwala ang katatagan ninyo. Pero patuloy kayong tumanggap ng higit pang walang kapantay na kabaitan at kaalaman tungkol sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at